Hi guys! Welcome back sa ating channel! Ayun, kumusta naman kayo guys? Kararating lang nito ngayon pero gusto ko na talaga siyang gawa ng review and i-try. Ito yung hashtag all covered by Anna Kai. Ayun, congratulations Anna! Sana hindi makasira ng pagkakaibigan natin yung review ko. Joke lang. Dami na rin nag-request sa inyo since pinost ko siya sa IG story. And yeah, ang ganda ng PR kit nila ha. In fairness, may ganito pa. Okay, hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko. Yung nasa loob ba ng lobo na to or yung nasa box. Okay, buksan natin yung nasa box ha. Ang price daw nito guys is 288 pesos ang isa. Friends kami ni Anna Kai. Pero as usual, syempre, alam nyo na yan dito sa channel natin. Honest to goodness opinion. To be honest, yung 288 pesos sa akin. Wait lang ha, nako. Baka magalit sa akin mga diehard fans ni Anna Kai. Pero to be honest, yung 288 pesos sa totoo lang, parang per piece, medyo, what is this? What is, teka, nagulat ako, sorry na. Nagulat ako kasi, ano to? Ano yata? To pabigat lang. Okay, kasi yung sponge nandito na siya. Kaya pala sabi ko, parang ang bigat nung nasa loob. Nagulat ako. Ano to? Merong lobo na may tubig sa loob. Tapos medyo kumalat na yung, I don't know, nag-spill yata yung tubig. Kaya, ayan, may itim-itim dyan sa loob. Pero yon, ang Instagram nila is all covered by AC. All covered by Anna Kai naman sa Facebook. Now, the makeup tool you will use shall be the last thing to worry about. I got you all covered. Wait lang, punasan ko lang yung aking kamay. Medyo nag-spill yung sa loob. Pero ito yata yung pinakalalagyan nung sponge. So, iniisip ko, nung una, 288 pesos para dun sa dalawa. Okay? So, para dun sa dalawang sponge, yun pala, per piece pala siya, 288. Takot ako magputok ng lobo, pero kailangan ko na ng sponge. So, I'm sorry, ang cute pa naman din. Puputokin ko na. Takot ako sa ganito. Wait lang. Ay, ayaw. Ayun. Okay. Nalagyan nga lang siya ng mga balahibo, mga feather. Pero, hugasan ko pa naman to. Okay. Base dito, yes, it's malambot. And, eto para siyang beauty blender, yung original. Ganun siya kalambot. Sa itsura, yeah, it's close doon sa original, the beauty blender. Sobrang lambot niya talaga. Ito yung dry ha, hindi ko pa to binabasa. Ito naman, para siyang si Huda Beauty. Ayan. Para siyang si Huda Beauty, oh. Pati yung shape niya, ayan, yung cut. Pero mas malaki yung cut nitong kay Anna Kai kaysa doon kay Huda Beauty. Ito, lagi ko itong ginagamit. Gusto ko siya kasi hindi siya ganun kalambot, unlike this. Parang hindi niya ganun nasisip-sip yung produkto. So, yun yung gusto ko sa sponge, guys, ha. Mas gusto ko sa sponge is yung hindi siya ganun kalambot and hindi mo masyadong makikita yung mga butas-butas doon. The more na maraming butas dyan, the more na mas masisip-sip niya yung produkto or yung foundation. Pero kapag ganyan, mas dense siya, mas hindi niya masisip-sip. So, pareho natin itatry itong dalawang to kasi iba-ibang products. But first, basain ko muna to. So, ito yung itsura niya, guys, nang hindi pa nababasa. Okay, so basa na siya, guys. Ito na yung itsura niya ng basa. Ang laki, nagulat ako habang unti-unting sinisip-sip niya yung tubig. Parang, laki nito ah. So, definitely, mas malaki siya than the beauty blender. Parang yung beauty blender is 3/4 lang nito. So, mas malaki siya. So, yun lang ang kinakabahan ako kasi pag lumaki siya ng ganun, ibig sabihin, mas malakas tong sumipsip ng foundation. Pero, let's try! Kasi, magkaiba sila guys ha. Ito, at saka ito, magkaiba sila ng density. Ibig sabihin, mas malambot to kesa dito. Ito, mas dense siya sa pakiramdam. Okay, so i-apply na natin yung ating foundation. Gagamitin ko yung L'Oreal Infallible 24R Fresh Wear in the shade Golden Beige. Yan ang gusto kong gamitin. So, unahin muna natin yung pink one. Oo nga. Nasip-sip niya nga kagad ng husto. Guys, wala na kagad. Talagang nasip-sip niya kagad. Okay, ang technique naman kasi pag sponge yung ginagamit ko, yun yung mas mukhang natural. So, kung habol nyo is coverage, huwag kayong mag-sponge, ha? Brush. Lalo na kapag ang foundation nyo is thick, pero masyadong makapal para sa inyo, gumamit kayo ng sponge. Ako kasi laging sponge yung ginagamit ko. Madalas, parang out of 10, 7 beses ako magsa-sponge, ganyan. Kasi mas gusto ko yung magmukhang natural lang yung itsura ng foundation sa akin. Ayoko naman kasi nung masyadong makapal tingnan. Alam niyo, actually, gusto
gusto ko yung malaki siya kasi mas mabilis yung pagbe-blend. Ayan o. Zoom nga natin. Sorry naman. Ayan o. Parang ang bilis ng pangyayari. Yun nga lang, malakas lang talaga siyang sumipsip ng foundation. Pero mabilis mag-blend sa kanya kasi unang-una malambot siya and malaki yung surface na nakukover niya kaagad. So, sa ngayon, ang napapansin ko lang talaga is nakadalawang pump na ako. Kalahati pa lang ako ng face. Malakas siyang sumipsip ng foundation. Pero grabe, sobrang lambot. Ang lambot niya talaga. Okay. So, ganyanin natin. Ang ganda ng quality nitong sponge na to. Kasi hindi naiiwan yung kuko ko. Ayan o, ang haba ng kuko ko, guys ha. Wala siyang naiiwan na dent o. Good job. Alam nyo, Real Techniques Beauty Blender. Lalo na Beauty Blender kasi medyo may kamahalan siya. So, ingat na ingat ako doon na hindi ko siya maganon ng kuko ko kasi nga, mabilis silang magkaroon ng dent. Ang nakikita ko lang talagang problema dito is malakas siyang sumipsip ng foundation. Pero other than that, panalo siya when it comes sa blendability. Kung nagtitipid kayo ng foundation, I will not suggest this. So, siguro mas maganda siya. Kunwari, magbabrush muna kayo. Sa kanya ilalapat yung sponge para mas maganda yung finish. Okay, so ayan na. Natapos ko na yung isang side. Magpa-pump na naman ako. Magastos siya sa foundation. Okay, tapusin na muna natin to. Ay, wait! Yung kabila pala is try natin yung isa. Okay, try natin yung isa. Ay, I like this better. Uy, mas maganda yung black. Mas maganda yung black. Comparable siya dun sa favorite ko from Huda Beauty. Mas gusto ko to, guys. And hindi niya masyadong na-absorb yung product. Napapansin niyo ba? Ayan o, tingnan niyo kung ano yung binounce ko kanina. Yung pa rin siya, hindi nasisipsip ng sponge. Mas maganda yung black for me. May natira pa oh. Ang dami pang natira. So, definitely guys, kung gusto niyo makatipid, yung black. Ang sarap niyang ang sarap niyang i-dumpy sa skin. Good job, Ana. Pero anyway, talagang naman ako kay Ana ever since. Kasi kahit off-cam, kunwari nag-uusap kami tungkol sa product, marami talaga siyang sinasuggest sa akin. And kagaya ng Marc Jacobs, sa kanya ko na-discover yun. Siya ang nag-recommend nun. Kaya ito, ang ganda ng quality. Ang ganda ng pagkaka-blend out. And saktong-sakto yung sip-sip ng... Basta mas maganda yung black para sa akin ha. Hindi niya ganun nasisip-sip yung produkto. Hindi ganun kalalaki yung mga butas-butas dito. Unlike this one, makikita mo talaga na malalaki yung butas. Sana mag-zoom siya. Ayan. Ayan. Kita-kita mo dito na malalaki yung butas talaga. Dito sa black, hindi siya ganun. Although kasi black kasi siya. Pero nakikita mo dito, hindi ganun ka hiwa-hiwalay yung... what do you call that? Parang wala siya masyadong butas, unlike nung pink. Alright, so next try naman natin, concealer. Ang gagamitin ko is yung Makeup Revolution Conceal and Define in the shade C5. So, tingnan natin kung okay din siya sa concealer. Yung pink muna. I'm not sure. Nakikita niyo ba yan? Hindi ko alam kung dahil sa sponge yan or dahil dun sa concealer. Pero nagamit ko na itong concealer with this foundation. Okay naman. Try natin dito sa kabila. Okay? Yung black naman. Kasi hindi ko gusto yung itsura dito. If you can see. Dito sa side na to, wala akong naging problema. Definitely sa sponge yun. So, papatungan ko ulit. Tingnan natin kung maayos, ha? Yeah! Sa sponge nga. Sabi ko sa inyo, mas maganda talaga tong black. Mas dense siya. Ito kasi, dahil sa sobrang absorbent niya, meron pa siyang tubig sa loob. Parang ganun pa siya kabasa. So, kapag nilagay mo yung concealer kanina, ayan, parang humahalo yung tubig. Nawawala tuloy yung pinaka-purpose nung concealer. Parang hindi na concentrated yung concealer. So, ito inayos niya, oh. Mas maganda to guys, yung black, promise, kesa dun sa pink one. Okay? Maglalagay na rin ako sa mga ibang areas ng aking face na maraming blemishes. Normally, dry sponge talaga ginagamit ko sa pagbe-bake. So, cooking talaga tawag. Pero, gusto kong itry itong sponge na to for baking. So, let's kuha the powder and then let's put it on. Ayan. Lagay natin dito sa ilalim ng eyes. Mas okay yung ganito. Maganda to for baking. Ayan. Kasi nga flat siya. Anyway, yung ginagamit ko naman kasi talaga na pang bake is flat. Like so. Wedge yata tawag dito. Wedge sponge. Okay, this time gamitin natin siya para sa contour. Liquid yung ginamit ko and yung BLK. So, let's see. Okay. Okay din siya sa contour, guys. Mabilis ang pagbe-blend. Try natin yung isa sa kabila. They are equally okay sa pagbe-blend ng contour. Ang ginamit ko is yung liquid contour ng BLK Cosmetics. So, wala akong problema. Except sa nose,
Medyo, parang ayoko siyang gamitin sa nose na pang contour kasi maliit lang yung nose bridge ko. For sure, kakalat yan. So, powder na lang yung gagamitin ko for my nose. Confirm ni Vice Cosmetics. And brush na lang. Sorry hindi ko nagagamitin sa nose kasi medyo malaki kasi yung sponge. And for sure, kakalat yan. Hindi siya as precise as I want it to be. Final thoughts for this sponges ni Anakai. All covered by Anakai. Ayan. Okay. So, definitely, dito ako sa black. Nung ginagamit ko siya kanina, alam niyo na talaga, ang boto ko is nandito sa black. Ito, okay din naman para sa akin. It's very soft. Yun nga lang kasi hindi lahat ng soft is okay para sa akin, ha? Kasi the more na mas malambot siya, mas malaki yung possibility na mas maraming produkto yung ma-absorb niya. So, yun lang ang problema ko sa sobrang lambot na sponge. Ito, sakto lang sa akin eh. Medyo malambot pa ng konti pero hindi siya ganun ka-absorbent unlike this one. So, ito talaga, although malambot siya, oo, masarap i-apply sa skin. Ang problema naman natin is ang dami niyang produktong nakukuha. Mas magastos pagdating sa produkto kasi mas marami siyang nasisipsip. At the same time, yung coverage na hinahabol natin sa foundation is mababawasan niya definitely kasi mas marami siyang nasisipsip. So, para sa akin, mas gusto ko yung black. Mas gusto ko rin yung feel niya kesa dito. Ito kasi parang mas marami pa siyang butas. So, talagang mas madami siyang nasisipsip. Obvious ba? Tingnan nyo naman. Parang nakailang pump ako dito, kalahating face lang. Pati sa baking, pasado sa akin to dahil nga ganyan yung shape niya. So, para sa akin talaga, dito tayo sa black. Bakit ganon? May napapansin ba kayo? Parang medyo iba na yung shape nito. Hindi. Sa powder lang. Sa powder lang naman. Pero ngayon, ginaganyan-ganyan ko siya. Mahaba yung kuko ko. Walang naiiwan, guys, ha. Uulitin ko. Maganda yung material nitong sponge na to. Hopefully, after ilang gamit, ganun pa rin siya. Kasi, first impression pa lang to, guys, eh. Ayaan nyo, i-update ko kayo if ever magkaroon ba ako ng problema dito. Pero ito na lagi kong gagamitin. Wala siyang naiiwan, no, kahit na mahaba yung kuko ko. Kahit na ngayon, medyo matagal na siyang nakababad. Wala pa rin naman siyang naiiwan. So, para sa akin guys, mas maganda yung black kesa dito, okay? Sa price point naman niya, hindi ko pa masabi sa ngayon kasi yung 288, to be honest, medyo mahal siya, pero maganda naman yung quality. Maganda yung performance nitong sponge na to. So, kung i-compare natin sa Real Techniques and actually yung Real Techniques, hindi ko siya masyadong bet. Mabilis mapunit yun. Ang mahal niya, tapos ang bilis mapunit. So, masakit sa kalooban. Yung Beauty Blender naman, yun yung medyo mas matibay, pero ang mahal naman, 'di ba? Although locally available na siya sa Watsons, pero ang mahal. Pero ito sa price point niya na 288 pesos, maganda naman pala yung performance, maganda yung blendability, okay na siya para sa akin. Parang you get what you paid for. So, ganun siya. Sulit naman siya para sa akin kasi maganda. Ito talaga hindi ko bet to. Ito lang yung black, yung masasabi ko, may re-recommend ko sa inyo. So, ayun lang. Maraming salamat. I'm excited sa mga susunod na products na ilalabas ni Anakai. Sana nagustuhan niyo tong review na to, yung aking thoughts. Again guys ha, hindi tayo pare-pareho ng preferences pagdating sa makeup and ganun din naman sa tools. Kaya maaaring mas gusto nyo to kaysa dito. So depende, pero ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko dito sa sponges ni Ana. So kung na-try nyo na siya, feel free to comment down below ano yung thoughts nyo para makatulong din sa iba. Kasi currently out of stock yata sila. Hindi ko rin sure kung kailan sila magkakaroon. Pero follow them on Instagram, all covered by AC, and sa Facebook, all covered by Anakai. Yun lang, maraming salamat. Sana nakatulong tong video na to. At kung oo, don't forget to thumbs up. I will see you again on my next one. Bye!